Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako uli ang inyong abang lingkod, Johnny the Bagger. Pag-usapan natin ito. Sabi nga need ng GLI Construction. Tara, matuto tayo. Yan, idol na idol ko yun eh. Sabi ko nga rito, Gina G, kaya Trillanes at si JPE nakakanta po ni Halimau. At ang tanong ni Halimau kay PBBM, matino pa ba ang isip mo? Ito, pakinggan nyo. Ang kanyang pagwawala. Ikaw, imbis na maluha, dahil alam mo hindi ka luluha. Ay, mga kababayan, lilinawin ko lang ha. Maluha, hindi ho, maluha. Okay, linawin ko lang ha. Nagulat din ako nung bakit maluha. Baka akalain nyo, in check, hindi ho si maluha. Kundi ho, maluha. Okay, ulitin natin. Mahirap talaga na ikumpira mga administrasyon. Pero nakita ko, lumuha ang Presidente Duterte nung merong isa o dalawang mga sundalong namamatay. Yun, lumuha pala. Ikaw, imbis na maluha, dahil Ayun, ikaw, imbis na maluha o maiyak, alam mo hindi ka lulusog doon, dinalagay mo sa alanganin ang ating mga kasundaluhan dahil alam mo naman na hindi ito isang gera na ating mapapanalo. yun ang banat niya kay PBBM. So, sabi niya, si dating Pangulong Duterte, nakita ko, nag-cry eh. Nag-cry baby. Pero ikaw, imbis na maluha ka, hindi. Kasi alam mo naman na hindi ka lulusob. Bakit? Si dating Pangulong Duterte ba? Harry Roque? Kung nagkagera, lulusob ba yun doon? Wala naman. Panay nga nung pangarap niya. Magkakagera tayo. Gira. Putrag sa tapos ang 6 na taon sa gira. Ano na nangyari sa gira-gira? Diba? Siya lang yung tinubuan ng nervyos eh. Kakagira-gira niya. Paano? Bulungan ba naman ni Chi? If you insist na bugbugin kita. Naku, takot niya. Ay, ako. Diba? Hindi rin. Mag-jet ski nga. Hindi nagawa. Di sumakay ng jet ski. Hindi nagawa. Papunta doon sa Spratly Islands at magtitirik ng bandera ng Pilipinas kahit na barilin pa daw siya ng mga bantay doon. Basta para sa bayan, igigit niya, putragis, Diba? Talagang tiwalang-tiwala mga loyalista doon. Pati ko, tuwan-tuwa. Iyak pa ako noon eh. Halik-halikan pa bandera ng Pilipinas, putragis. Halik pala ni Judas ng makabagong panahon ng 21st century. Pasok Harry Roque. Ang inaasahan mo, sasaklolo si Uncle Sam, pero mabibigo dahil nga ang mamamatay ang makakasundaluhang Pilipino. Mahirap na Bakit wala rin bang mamamatay ng mga sundalong mga incheck? nga ilinaban pa sa gera na hindi natin mapapanalo. Di ba naman talagang tanga, no? Para saan ba mga sundalo? Saan mo gustong ilaban yan sa sabungan? Lagyan natin ng tari? Saan mo gustong ilaban ng mga sundalo? Sa fashion show? My God, Harry Roque. Come on, babe. Come on, boy. Common sense. Sobrang nervous ni Harry Roque, no? Teka, may mga kasama ako dito sa kwarto. Lagyan natin ng audio para marinig nila. Grabe, no? Alam niyo kung bakit? Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ganyan po ang sinasabi nun eh. Ayoko na meron ng mga sundalo ako na mamatay dyan. May pamilya yan. Civilian ang tingin niya sa mga sundalo. Pabor naman po ako doon sa lagi ko sinasabi na kung papasok tayo sa isang labanan, dapat nakakasiguro tayo ng 70 or 80% winnability. Siyempre yung remaining doon, 'di ba? Sa kalaban na 'yun, papalag 'yun na laban din 'yun eh, 'di ba? Kaya nga nagtatanong ako eh. Ikaw ba ay nasa tamang pag-iisip sa iyong desisyon na makipaggera at lalo pang ipalala itong relasyon natin sa China? Una-una, hoy, Trililing! Teka muna. Ayan, sabi niya. At lalo pang ipalala itong relasyon natin sa China? Una-una, pa sa gera na hindi natin mapapanalo. Kaya nga nagtatanong ako eh. Ikaw ba ay nasa tamang pag-iisip sa iyong desisyon na makipaggera at lalo pang ipalala itong relasyon natin sa China? Yun. So, sinabi po ni Harry Roque, nagdesisyon daw si PBBM na makipaggera. 'Di ba? So, malinaw straight from Halimau's mouth.
Sabi niya, "Straight from the horse's mouth." Okay. Kaya ako natatawa rito kasi eto po yung sinasabi nila na basehan ng kanilang, claim na nagdesisyon si PBBM na makipaggiyera. Okey, pakita ko sa inyo. 'Yan, 'yan po. Sabi rito ni PBBM, 'di ba, "Over the course of this past days, I have met with and spoken to our country's national security and defense leadership. They have made their consider recommendations, and through exhaustive consultations, I have given them my directives." Yan. So eto na iniisip nila. May direktiba na akong binigay sa kanila, bla bla. Pero ang totoo po, meron kasing pinirmahan na na estratehiya na may kinalaman po rito sa usapin sa West Philippine Sea, si PBBM, na kung saan ay para ho mas mapalakas ang hanay natin, ang posisyon ng Pilipinas diyan sa depensa natin sa ating karapatan. Hindi po para makipaggiyera, walang declaration of war, Harry Roque, my goodness. So, laman po ng balita 'yan. Makikita niyo, puwede niyong i-Google 'yan, makikita niyo sa newsfeed. Eto, March 25 'yun lumabas. Lumabas lang po ito sa media kahapon. Okey, kaya hindi alam ni Harry, pero ninerbyos na si Harry Roque. "I have also been in constant communications with representatives of relevant allies, partners, and friends in the international community." 'Di ba? So, dito lang po, naglabasan na yung mga ano, yung mga nerbiyos nila, eh. Eto pa, "They have offered to help us on what the Philippines requires to protect and secure our sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction while ensuring peace and stability in the Indo-Pacific." Ano 'yun? Yung suporta ng international community, 'di ba? Katulad ng Australia, yung mga sinasabi nga like-minded, yung may mga interest dito sa Indo-Pacific, na ayaw nila na 'pag nakalusot diyan, nag-control diyan, naghari diyan, military control, hindi lang economic control or dominance, sorry, dominance ang China, malalaban sila. Dahil hindi nga kasi po magandang kalaro kumbaga sa palakasan ang China, magulang, 'di ba? Now, sabi rito, nag-offer sila ng kanilang mga tulong. Bakit? Isa rin kasing problema natin dito, isa rin dito ang pinag-usapan diyan, sabihin ko na sa inyo, ay ang economic sanction na gawin ng China, na hindi na po nila tayo bilhin yung mga durian ni Duterte. Naalala ninyo nung panahon na 2012 nagkaroon ng standoff between the Philippines and China during time ni Pinoy, Scarborough Shoal. Ano nangyari doon? Hinigpitan nila ang pagpasok. Tinanggap naman pero hinigpitan po nila ang pagpasok sa kanila ng mga saging natin. Sino po nalugi doon? Parang 2 billion ang halaga ng lugi ng mga negosyanteng incheck doon po sa saging. So nabukulan din ang mga kalahi nila. Kaya hindi rin nagugustuhan ng ibang mga Tsino ang polisiya ng mainland China, 'di ba? Hindi naman po mga magsasakang Pilipino yung nalugi dun. Yung mga magsasakang Pilipino nagbenta na yun ng saging nila, binili ng mga Tsino. Tapos inipon, dineliver sa China. So yung barko-barko nila mga saging, yun ang hindi nakapasok dahil hinigpitan nila yung sanitation, yung sanitary requirement. Kaya alam mo naman ang saging, ilang araw lang na ma-delay yan plus mainit pa, nako, banana ketchup yan. Okay, so yun po ang sinasabi rito ni PBBM, my goodness, na gipitin man tayo sa ekonomiya, 'di ba? Ang US nga nag-offer nung nakaraan, magkano, 1 billion investments, gano'n, papasok dito, and then yung mga nanggaling rin sa ibang bansa like yung Germany na pinuntahan niya, tsaka yung Czech Republic, 'di ba? Ito pa, "I have given them our requirements." So sinabi ko sa kanila kung ano yung mga kailangan namin, yung mga pangangailangan. At sila naman ay siniguro nila. Katulad gaya ng binabanggit ko, trade, negosyo, para hindi po mapilay ang ating ekonomiya. Bakit? Kasi ang ginagawa ng China, pipilayin ang iyong ekonomiya. Isipin mo na lang, pati na lang tapalodo mo, gawan China.
Kasi mura, 'di ba? Hmm. Ngayon, kapagka hindi na raw po nagbenta rito mga Tsino, wala ka ng salawan, wala ka ng brief, wala ka ng suklay, wala ka ng kutsara, stainless na kalagay, tapos dadaan ka sa magnet, dumikit, 'di ba? Wala ka ng, suklay na unbreakable, pero kapagka nalaglag, putol. Hmm. Yung coffee mugs na hawak-hawak mo, ganyan. Tataka ka, pagbuhos mo ng tubig, nagbabubbles, may butas pala, sumisipsip, 'di ba? O kaya biglang nahulog yung yung baso, naiwan yung handle. Ay nako. Alam niyo ho, sa China, bawal po yung mga substandard, yung mga bagsak ang quality. Ngayon, para po yung mga yan mapakinabangan, binibenta po ng bargain yan. Dati kaya kumukuha ako ng mga ganyan sa kanila na dinadala rito, may mga ano pa, dahon-dahon pa ng palay na tuyo. Kasi pagka-reject, nilalagay nila ang tambak sa palayan. Tapos may mga Pilipino, Filipino-Chinese, ini-import 'yun, oo, pasok din sa Pilipinas. Mura benta, kaya lang mapapamura ka talaga. Ilan yung mga ino-oven namin dati na matapos kaming makapag-imprenta, naku, 'pag oven namin, nasa 400 degrees pa lang, sumasabog na yung baso. Bakit? May tubig sa loob pala. May hydrogen. Kaya 'pag sumabog, durog-durog. Okay, going back, sabi rito ng PBBM, "Over the succeeding weeks, there shall be and implemented by the relevant national government agencies." So, may mga adjustments po na mangyayari. Okay, dahil po sa ginagawa nila. Pati rito, yung mga diskarte natin, 'no, ayaw ko na lang i-elaborate, hindi naman sa akin na ibulong. Pero maliwanag lang po rito, 'yan, sa ginagawa na 'to, magkakaroon po ng adjustment ang ating resupply mission. Pati yung, sa Scarborough Shoal, pati yung pagpapatrolya natin diyan sa West Philippine Sea. Because at any time, pwede pong mangagaw na naman ng features ang China. Maipakita lang nila na sila ay makapangyarihan. So to prevent that, kailangan natin ang ating mga kakampi na pumarada sa West Philippine Sea. So what I'm saying is, expect more and strong presence ng foreign friends natin sa West Philippine Sea. Kaya kung magalit ang China, edi palubugin nila yung isa doon nang makita nila magsabay-sabay ang mga kalaban nilang bansa. Ang India, nag-aabang lang yan. Di ba? Makapable din ng mga nukes, may mga nukes din yan. Paikot ang magiging problema ng China. Ang laki ng sakit ng ulo nila, plus yung internal conflict nila doon. Ang dali pang bumagsak ng moral ng mga Chino. Hindi katulad ng mga Pilipino, naputulan na ng daliri, nakangiti pa rin. Mga Chino, naputulan ng pansit, gusto nang mag-suicide. We seek no conflict with any nation, sabi niya. More so nations that purport and claim to be our friends, but we will not be cowed into silent submission or subservience. Filipinos, do not yield, sabi ng presidente. Yan po sila kinabahan. Ito pa, isang magaling rin po, si Rafael Alunan III. Kilala nyo naman, sino si Rafael Alunan? Isang defense secretary ito, right? Yan si Rafi Alunan. Tumakbo rin tong senador dati. Lagi naman natatalo lang, sayang. Sabi niya, "So this in my Viber account for information and widest dissemination. I interpret this to mean that it's time for us to be situationally aware and mentally prepared for armed conflict coming from the direction of China." Okay, so ibig sabihin rito, hinahanda lang po tayo na sakaling may mabalitaan ganyan, 'di ba? At least hindi tayo nagugulat. Yan, ang gawin daw po natin is plano, yan, maghanda, at paghandaan yung mga banta sa ating seguridad, safety and survival. And individual, family, and community readiness requires unity of purpose, solidarity with our Constitution, and teamwork, networking, and linkaging. Okay? So, yun ang sinasabi niya rito. Kailangan dito, yung pagkakaisa nating mga Pilipino. Ano ba yung nakalagay ron sa Constitution? Hindi niya lang kasi kayang sabihin na sundin nyo yung ginagawa ng presidente. Bakit? Kasi yung pagtatanggol ng presidente natin, that is constitutional.
Sinasabi nga ni Digong, trabaho yan ng presidente ng Pilipinas ipagtanggol ang teritoryo. Oh, kahit po yan, sovereign rights lamang po ang West Philippine Sea. Oh, eksklusibong karapatan ng mangalap ng mga mapapakinabangan at mag-develop diyan at magsaliksik. Meron po tayong obligasyon na yan po ay ipagtanggol. Anak ng putya. Kung hindi natin yan ipagtatanggol, hindi tayo matino ha, na mapagkakatiwalaan. 'Di ba? Pinagkatiwalaan ka na nga ng Diyos ng gayon, wala ka ng langis, pero meron kang mahaba na West Philippine Sea na may mga natural resources na makapagpapaunlad sa atin ta's 'di natin mapangalagaan, 'di ba? Kung magkaroon ng gulo, negatibo, hindi pabor sa atin ang maging resulta, mainam na pumalag tayo kaysa sa kusa na sinusuko natin at sasabihin na at least naiwasan ng giyera. 'Yun ang problema, eh, 'di ba? Kasi sa panahon mo, 'di ba, pinasok yung gano'ng agreement, "Hayaan nating mag-iba 'yan, okey. Oh, tubig, pagkain lang ang dadalhin, tsaka tao palitan lang, okey. Oh, walang gulo-gulo, walang media, okey. Oh, winter cannon, walang media, walang nagbalita." 'Di ba? Oh, hindi mapapahiya ang China, okey. Oh, yung puro okey lang. Sabi rito, think, discuss, act accordingly. Oh, kaya ang mahalaga, tamang balita, hindi yung mga fake news na mga ginagawa ng mga DBS. "Hala, magkakagiyera na." And if nothing untoward happens, that would be the best outcome. If the worst case happens, your degree of readiness will enable you to live longer. Okay? So primarily dito, sinasabi diyan, paghandaan natin ito sa economic side natin. Diba? Yung mga pang-alak nyo, abay, pang-tipid nyo na yan, pang-stock ng pagkain. Malay nyo, magsagawa ang China ng gipitin tayo sa ekonomiya. O, siya yung pinakamalaking trading partner natin. Di ba? Pero more on this, sa susunod natin na itong video na to. Okay, so yan po yung kinatakutan nito ni itong mga DDS at pinagngangaw-ngaw nito po ni Harry Roque. Ay nako.